Good Okay, afternoon, sige. Sir Steven. For today, here are our progress update and also the sprint ceremony. First, let's start with our UI UX designer, followed by our QA. Next is our UI UX designer, and followed by tech lead. So let's start. Good morning, Sir Steven. So, for this week sprint ceremony, I present po yung mga changes and updates na nagawa ko sa system namin. So, ayan, based po sa refinements namin last week, um, yung gagawin ko po is yung sa dashboard and yung functionalities. But, based din po sa last week sprint ceremony is nalagyan na po siya ng functionalities, yung recent activities. And ayun po, based din po sa sprint ceremony last week, nabago na rin po yung UI niya, which is na-occupy na po lahat ng white spaces. And dinagdagan ko po siya ng feature, which is yung delete item sa bawat item na nagdi-display sa recent activity. Ayan. And nilagyan ko na rin po ng modal and same here din po sa clear all. Nilagyan ko na rin siya ng modal. And ayun lang po. Thank you. Kita na yung screen ko doon. So, ang ginawa ko po ay dito sa community. Meron mga refinements na ginawa. Katulad na lang netong etong like, inayos ko kapag nilike ng user iba yung kulay. At ganun din sa post dislike. Ganun din sa comment. At isa rin ginawa ko dito sa community, kapag nag-delete siya ng sabihin natin comment, right away may kita niya na yung delete without refreshing it. Ayun, nawala na yung comment. Ganun din pagdating sa post. Kung i-delete niya tong post na to, madi-delete na siya right away without refreshing it. Ayan. Tapos, ang ginawa ko, dito sa dashboard, naglagay ako dito ng, kapag nag-answer ng, for example, itong quiz, kapag nagsagot siya ng quiz ng ibang user, makikita rin dito yung score. Ito yung ginawa ko, nilagyan ko ng score. Kasi dito sa quiz, ang nakalagay is my score. So, naisipan kong ilagay din yung score dito. At ang ginawa ko pa ay sinimulan ko na mag-refactor ng code sa notification, pati na rin sa community at yung mga components na nakalagay sa community. Yun po ang ginawa ko. Kita ng screen ko. So, ang ginawa ko naman po ay naglagay na ako ng score sa quiz. So, kapag nagsagot yung mismong user, makikita niya na rin yung score niya. So, yan. Sabay, sa quiz set rin, ginawan ko na siya ng mobile view. So, yan.
Meron na siyang mobile view. Okey na rin 'yan siya sa lahat ng models niya. So, ayun lang yung sa'kin. Yung sa part ko naman po sa refinements ng mga components and sa improvement na rin po ng UI/UX is dito sa registration. Na-implement ko na rin po dito yung strong password, which is nagre-require po siya ng 8 characters and capital letter, lowercase, special characters, and number. Also yung pagmamatch ng password. And then dito, if gagamit po siya ng same registered na email, mabablock na rin po siya ng front end. As same as username. And pati po dito sa change password, same lang po, implemented na rin po dito yung strong password. Yan here. And then yung current password. And then yung consistency po ng mga forms, modals. And also sa forgot password, ganun lang din po. Hindi siya tatanggap ng invalid email since hindi mo forgot yung password ng hindi registered sa system. Ayan. Then kapag mag-forgot password naman po, ito na po yung improvement dito sa OTP. After po pumasok sa page na to, mag-auto-send na po siya ng OTP. Wait. Ito, 0 minutes ago. So kapag mali po yung OTP niya, meron na rin siyang model, and then kapag correct, successful, meron na rin po siyang resend. Ayun, ay lang po yung sa part ko. Good afternoon, Sir Steven. Sa part ko naman po is nag-ayos lang po ako ng mga forms. Like, may specific po kami na task dun sa spreadsheet where nag-assign po yung QA namin ng mga specific na task na gagawin namin. Sa part ko po is ginawa ko pong consistent yung validators dito sa may login form where yung validator error niya is every time na nagpa-pop up, yung mismong input field is nataas. Bale, ayun po yung inayos ko. And also,
every time na may error dito sa error message dito na span is tinanggal ko na and ayun po. Let's proceed po dun sa another component where naka-assign din po sa akin which is yung sa contact us. Sa contact us po is same lang din po yung ginawa ko where yung validators po is not consistent and also the terminology po is hindi ah hindi siya tugma sa mismong error. And ayun po, yung submit button is dinidisable ko siya every time na yung mga input field is not complete. And ayun po. So let's proceed to our sprint ceremony where sprint 14 is the initial completion of our project. And what went well is we managed to complete the project before the given date or the presentation, and we have some time to prepare on our defense and what could be improved. The things that we need to improve in the future, since there are time constraint on developing this project, is it would be better if we will implement a rewarding system where the user can obtain it by interacting on different sets on community, and also implementing study streak to encourage the user to use our application. And what needs to be done? Currently, I'm backing up our project through local host. I mean, to local. And yeah, I will just send it to my member when I finish the backing up of our project, and also tell them that they need to test it one by one so that the project is working properly. So, thank you for listening, Sir Steven. Have a great day.